Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Joshua Susito ng CRC Calamba at narito po tayo sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa ating opening prayer. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa opportunity na binigay at pinagkaloob mo po sa akin. Samahan mo po akong maipahelp ko sa mga nakikinig ang mensaheng nais mo maiparating sa kanila. At nawa po magkaroon kami ng application sa buhay na ito. And this we pray, in Jesus' name I pray, Amen. Ngayon naman po ay basahin natin ang Judges 8:22 and 23. The Israelites said to Gideon, "Rule over us, you, your son, your grandson, because you have saved us from the hand of Midian." But Gideon told them, "I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you." Sa Judges 8:22 and 23, dito natin makikita yung isang mahalagang turning point sa kwento ni Gideon. Kasi matapos niyan talunin ang mga Midianite, ito yung moment na gusto siyang gawing celebrity king ng mga Israelita. Matapos siyang manalo laban sa mga Midian, sobrang bilib ang mga tao kay Gideon. Sabi nila sa verse 22, "Pamunuan mo kami, ikaw, ang anak mo at ang apo mo, dahil iniligtas mo kami sa kamay ng Midian." Sa verse na ito, gustong simulan ng mga Israelita ang isang dynasty. Gusto nila ng earthly king na nakikita nila para maging katulad sila ng ibang bansa. In short, masyado silang nag-focus sa human hero nila at nakalimutan nila kung sino talaga ang nagbigay ng victory sa kanila. Pero ito yung sagot ni Gideon na mababasa natin sa verse 23. "Hindi ko kayo pamumunuan at hindi rin ang anak ko. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo." Dito natin makikita yung pagiging humble at faithful ni Gideon. Kasi nakita natin na kahit ituro ng mga tao na si Gideon ang mamumuno sa kanila, mas naisip niya pa rin na ang Diyos natin ang kailangan talaga mamuhay sa atin at siya ang kailangan nating sundin. Bali, ipinaalala ni Gideon sa mga tao na ang Israel ay isang theocracy. Ibig sabihin, Diyos lang ang tanging king nila. Ang pagpili ng tao bilang hari ay parang pag-reject na rin sa otoridad ng Diyos. Sabi nga, credit where it's due. Alam ni Gideon na naging instrument lang siya at hindi siya yung naging savior nila, kundi si Lord. So for the conclusion, noong gustong gawing hari ng mga tao si Gideon, nireject niya ito at sinabing ang Diyos lang ang dapat kilalaning hari ng Israel. Para sa ating reflection, so minsan kapag nakakakamit tayo ng isang goal, ang unang instinct natin o ng mga tao sa paligid natin ay purihin tayo ng sobra. Kasi nga nakakamit tayo ng achievement. So, aminin natin masarap sa tenga ang mapuri. Pero yung kay Gideon, yung hamon na kinaharap niya, hindi niya inangkin yung glory para sa Diyos. So, ang challenge dito ay kapag nasa peak ka na ng success, marunong ka pa rin bang tumuro pa itaas o hinayaan mo ng maniwala ang sarili mo na gawin ko talaga yung buti nandito ako. Kaya naman po, sa every achievement na makukuha natin sa buhay, lagi po nating isipin kung kanino galing ito at sino nagbigay sa atin ng lakas para ma-achieve ang mga na-achieve natin sa buhay. Yun lang po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa mensaheng binigay mo sa amin sa umagang ito. Salamat po dahil ang mensaheng pinalala mo sa amin ngayon ay tungkol sa tagumpay na laging nagmumula sa iyo at hindi dahil sa sarili naming lakas. Tulungan po kami mapagtagumpayan ang anumang hamon sa aming buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos upang lubos nating maunawaan ito. Muli niyo po kami samahan bukas ng umaga, 5:30 AM at i-share po natin ito sa ating mga kakilala. Muli po, magandang umaga. God bless us all.